Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan at kagandahan ng loob na tayo ay dinako dito upang manambahan sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan at upang tayo ay pagpalain niya hindi lamang sa araw na ito kundi kahit na sa mga susunod na mga araw hanggang sa Panginoon ay dumating. Ang ating po magiging scripture reading ay dito po sa mga awit, Kapitulo 16, at nais ko pong basahin ang Kapitulo 16 ng mga awit. Ganito po ang siyang isinasaad: Ingatan mo ako, O Diyos, sapagkat sa iyo ako nanganganlong. Sinasabi ko sa Panginoon, Ikaw ay aking Panginoon. Ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa iyo. Tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila'y mararangal, sa kanila ako lubos na natutuwa. Yung mga pumili ng ibang Diyos ay nagpaparami ng kanilang mga kalungkutan. Ang kanilang inuming handog na dugo ay hindi ko ibubuhos, ni babanggitin man sa aking mga labi ang kanilang mga pangalan. Ang Panginoon ang aking piling bahagi at aking saro, ang aking kapalaran ay hawak mo. Ang pisi ay nahulog para sa akin sa magagandang dako. Oo, ako'y may mabuting mana. Aking pupurihin ng Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo, maging sa gabi ay tinuturuan ako ng aking puso. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan, hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. Kaya't ang aking puso ay masaya at nagagalak ang aking kaluluwa. Ang aking namang katawan ay tahanang payapa, sapagkat ang aking kaluluwa sa Sion ay hindi mo iiwan, ni hahayaan mo makakita ng iyong banal na hukay. Iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay ay may kasayahan magpakailanman. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na salita ng Panginoon. At tayo po mga minamahal ay dadako na ngayon unang araw na ating pag-aaralan ang Westminster Larger Catechism. Meron pong isang tanong tungkol dyan at bago tayo dumako sa tanong bilang isa, ay nais ko pong bigyan diin ang kasaysayan ng Presbyterian. At ating pag-aaralan, Panginoon, ng mga minamahal, na ang Panginoon ay tunay na pumapatnubay maging sa mga kasaysayan. Ang Presbyterian ay isang grupo ng mga Reformed Protestant ng Scottish in United Kingdom noong 16 to 1700 century. Ang Presbyterianism ay mula sa Greek word na ang ibig sabihin ay elders, or bishop, or overseers. Ang founder ng Presbyterian Reformed Church ay si John Knox. Siya ay kilala sa kanyang panalangin na "Give me Scotsland or I die." Ganong katindi ang panalangin ng lalaking ito, na si John Knox ay isang estudyante at alagad ni John Calvin. At mula kay John Calvin
Ang katuruan ay lumaganap sa Swiss, sa Dutch. Pag sinabi po nating Dutch, ito po yung katuruan ng Protestant Reformed Church na pinanggalingan natin, mga Dutch yun. Ang Scotland, ito naman ay naroon sa United Kingdom. And then Belgium, ito ay naroon din sa Europe. At English Puritans churches. Sa Amerika, ang Presbyterians ay dumating noong 1640s at nanatiling matapat at sumisikat sa panahon ng founding nation noong 1776. Ang kanilang katuruan, ang katuruan ng mga Presbyterians ay ang three forms of unity. So alam na natin yon. Ano ang three forms of unity? Ito ay ang Belgic Confession na pinag-aaralan natin nung nagtapos tayo nung nakaraang linggo at ngayon ay ating pag-aaralan ay ang Westminster Larger Catechism. And then Belgic Confession, Heidelberg Catechism, at ang Canon of Dort, at ang kasama dito ay ang Westminster Confession of Faith, dahil dito yung kanilang pagpapahayag ng pananampalataya. And then ang West Larger Catechism at ang Shorter Catechism. Ang lahat ng ito ay Reformed Theology. Kaya ang ating magiging unang pag-aaral ay yung pong pinakaunang tanong na sabi po dito, nariyan sa ating church bulletin, ano ang pinakabuod at pinakamataas na wakas ng tao? Ang sagot dito, ang pinakabuod at pinakamataas na wakas ng tao ay luwalhatiin ang Diyos at lubusang matamasa siya sa kagalakan ng walang hanggan. Sa English ay nagsasa dito yung pinaka-highest. Ang hindi ko lang ho naitala dyan ay yung pinaka-English. Ang English po ay ano ang the chief and highest end of man's life. At ito ay to enjoy God Himself. At siya ay paglingkuran. O kaya nga sa araw na ito ay sisimulan natin ang Westminster Larger Catechism na ito ay binubuo ng tanong at sagot. At ang bilang ng tanong at sagot ay maabot po ng mula sa 1 hanggang sa 196. So medyo mahaba-haba yung ating pag-aaralan, pero ang mga bagay na ito ay maalintulad natin sa Heidelberg Catechism. At tunay na tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. Tatlong bagay ang ating pag-aaralan ngayon, mga minamahal. Ang una ay ang Diyos ang gumawa ng lahat ng mga bagay para sa kanyang kaluwalhatian. God made all for His glory. Ang ikalawa, God prepared the path of life. Inihanda ng Diyos, inilaan ng Diyos ay isang landas tungo sa buhay na walang hanggan. At ang pangatlo ay ang Diyos ang pinakalubusang kagalakan na dapat ay ating ikinagagalak at nararanasan. Sapagkat napakabuti ng Diyos at ang kanyang kalooban ay napakaganda dahilan sa tayo ay kinahabagan. Kanina ay napag-aralan natin ang tungkol sa mayamang awa ng Diyos o habag at yung dakilang pag-ibig na
Sa simula't simula, bago pa itatag ang sanlibutan, pinili na tayo at ibinukod na tayo. Ginawa niya tayong mga anak sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, at yun ang sinasabi sa Efeso, Kapitulo 1, talatang 5. Na inangkop tayo, inadapt tayo, ginawa tayo mga anak. At yun ay hindi dahilan sa mabuti tayo, maganda tayo. Hindi. Ito'y depende ayon sa kalooban ng Diyos, sa kagandahan ng kanyang kalooban kung bakit siya nahabag at bakit tayo kanyang sinisinta. Iniibig. Ang pagsinta ng Diyos ay araw-araw. Hindi nagwawakas, hindi kumukupas, hindi nawawala. Araw-araw naroon. Kumbaga sa magulang, naroon yung pagmamahal ng kanyang anak. Kahit na naglalaro ang kanyang mga anak, binabantayan niya, iniingatan niya. Kahit natutulog nga pinapatay ang mga lamok, o kaya ay iniheli-heli. Ganon ang pagsinta sa atin ng Diyos. O kaya nga tayo ay tunay na mapapalad. At nais natin makita, mga minamahal, na lahat ng mga bagay ay ang Diyos ang siyang may gawa, at ito ay ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang minagaling, ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang sarili. Nais kong makita natin sa Roma, Kapitulo 11, talatang 32 hanggang 36, lalo-lalo na yung talatang 36, yung pinakabuod, the highest na pagpapahayag ng Diyos sa atin. At sabi sa Roma Kapitulo 11, talatang 32, sapagkat tinulong ng Diyos ang lahat sa pagsuway upang siya'y mahabag sa lahat. Pero alam natin na ang kahabagan ng Diyos ay hindi sa lahat ng tao, kundi sa mga partikular na kanyang pinili at hinirang bago pa itatag ang sanlibutan. At sabi sa talatang 33, o ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang kanyang naging tagapayo? O sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya'y mababayaran? Sapagkat mula sa kanya, ito po ang napakahalaga din sa talatang ito, 36, sapagkat mula sa kanya at sa pamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kalwalatian magpakailanman. Amen. Yan ang tinutukoy dito sa Roma Kapitulo 11, talatang 36. Nang ibig sabihin, ang langit at ang lupa ay kanyang nilikha. Tulad ng sinasabi sa Genesis Kapitulo 1, talatang 1, nang pasimula, in the beginning, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at lahat ng mga bagay na naroroon. At kung ating titingnan ang sanlibutan ngayon, lahat ng mga halaman, lahat ng mga hayop, lahat ng narito ay nilikha ng Diyos. At yun ay para sa Kanya. Yun ay para sa Kanyang karunungan, para sa Kanyang kaalaman, para sa Kanyang sarili, para sa Kanyang kalooban. O kaya nga dito ay tinutukoy na ang Diyos sa Kanyang paglikha ay hindi niya pinababayaan ang lahat ng Kanyang mga nilikha. Katulad sa langit, inaalalayan ng Panginoon. Sa lupa, Kanya din inaalalayan. At ito ang siyang sinasabi sa Hebreo Kapitulo 1, talatang 1 hanggang talatang 3, na ang sabi dito,
Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamagitan ng anak. Ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Jesucristo na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay. So, ang tagapagmana ay ang Panginoong Jesucristo, mamanahin niya ang langit at mamanahin niya ang lupa. Lahat ng mga bagay ay ito'y inilaan at ininalaga sa Panginoong Jesucristo na sa pamagitan din niya ginawa ang mga sanlibutan. At inyong pansinin, ang sinasabi sa talatang 3, siya, ang Panginoong Jesucristo, siya ang kaningningan ng kalwalatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. Yan ang sinasabi sa Hebreo. Ang kanyang inaalalayan, ipinamana sa anak, Panginoon sa Kristo, at inaalalayan ng ating Panginoon sa Kristo ang lahat ng mga bagay sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita, na magawanan niya ang paglilinis ng mga kasalanan. Siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. So yun ang tinutukoy kung paano na magawa ng ating Panginoong Jesucristo ang pagtubos sa atin nung siya ay dumako sa lupa. Ipinanganak siya at tiniis niya sa loob ng 33 years ang lahat ng mga sakit at hirap hanggang sa ang pinakabuod nito ay siya'y ipako doon sa krus sa Kalbaryo upang dalhin ang ating mga kasalanan. O kaya nga, ang isinasaad dito ay nagampanan niya ang kanyang tungkulin kung paano tayo tutubusin at kung paano tayo ililigtas sa pamagitan ng kanyang buhay. Kaya nga ang lahat ng mga bagay sa langit at lupa at lahat ng mga naroroon ay gawa ng Diyos. At ito ay inaalalayan ng ating Panginoon sapagkat ang lahat ng kanyang mga gawa ay para sa kanyang katwiran, para sa kanyang kapurihan, para sa kanyang karangalan, para sa kanyang kalwalatian at kapangyarihan. At yun ang siyang isinasaad dito sa talatang 36 ng Roma Kapitulo 11. Sabi din, sapagkat mula sa kanya at sa pamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay. Kaya inaalalayan niya, ginagabayan niya, sabihin, ang lahat ng mga bagay ay inaalalayan niya. Kaya mamamangha kayo mga minamahal na ang mga planeta at mga bituin ay naroroon, hindi sila naglalabo-labo, hindi sila nag-aaway, kundi inaalalayan na umiinom. Pati ang ating lupang ito na tinitirhan at ang buwan at ang araw ay kanyang inaalalayan, kanyang ginagabayan. Ang buhay natin ay kanyang inaalalayan at ginagabayan at pinapatnubayan. Tayo ay pinapatnubayan ng Panginoon. Siya ay makatarungan na pinagpapala ang mga natatakot sa Kanya at pinarurusahan ang mga nagkakasala o lumalabag sa Kanyang palatuntunan. Tayo ay hindi dapat na manghinayang o kaya ay manlambot kung ang mga kasamaan ay lumalaganap sa sanlibutan, sapagkat darating, tulad ng binasa natin sa Nicene Creed, dadating na Panginoon ay
bibigay ng kaparusahan at paparusahan niya ang mga masasama, pero pagpapalain niya ang mga nananalig at natatakot sa Kanya, sumasampalataya sa Kanya. Kaya bilang mga mananampalataya, kilalanin natin na ang lahat ng mga bagay ay ginawa at ito ay para din sa atin. Sapagkat ang sabi sa unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 31, sabi dito, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikakalwalhati ng Diyos. So naroon yung righteousness, katwiran. At sabi dito sa talatang 32, huwag kayong maging katisuran para sa mga Hudyo o sa mga Grego o sa iglesia ng Diyos. At sabi sa talatang 33, kung paano sinisikap kong makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bagay na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa marami upang sila ay maligtas. So ang lahat ng mga bagay ay ginawa ng Diyos para sa Kanya at para sa Kanyang mga kalwalatian. At tayo bilang mga mananampalataya ay kinakailangan sumunod sa Kanya. Ang ikalawa din ay ang Diyos ang siyang naghanda ng landas para sa buhay na walang hanggan. Kung ating bubuksan ang ating mga banal na kasulatan dito sa mga awit, Kapitulo 145, nais kong basahin ang nagsisimula sa talatang 8 hanggang sa mga sumusunod na mga talata, ay mamamangha tayo sa plano at panukala ng Diyos sa mga mananampalataya. Ang sabi sa talatang 8 ng Psalms 145, ang Panginoon ay mapagpala at puno ng awa, hindi magagalitin, at sa tapat na pag-ibig ay sagana. Yan ang ating Diyos. Yan ang ating sinasampalatayanan na meron tayong Panginoon na mapagpala, puno ng awa, hindi magagalitin, at tapat sa pag-ibig at sagana. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat at Kanyang awa ay nasa lahat niyang ginawa. Lahat mong mga gawa, o Panginoon, ay magpapasalamat sa iyo at pupurihin ka na lahat ng mga banal mo. Sasabihin nila ang kalwalatian ng iyong kaharian at ibabalita ang iyong kapangyarihan upang ipabatid sa mga anak ng mga tao ang iyong mga gawang makapangyarihan at ang maluwalhating kaningningan ng iyong kaharian. Ang kaharian mo'y walang hanggang kaharian, inyong pansinin. Ang Diyos ay gumawa ng isang kaharian na ang kaharian ito ay pinag-aharian ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ang hari ng kaharian. At ang kaharian ito ay tinutukoy ng walang hanggang kaharian at nananatili sa lahat ng mga salinlahi ng iyong kapangyarihan. Inaalalayan ng Panginoon ang lahat ng nalulugmok at itinatayo ang lahat ng nakayukod. Ang mga mata ng lahat na sa iyo ay nakatingin, ay ibinibigay mo sa kanila ang tamang panahon ng kanilang pagkain. At inyong pansinin ang talatang 16. Binubuksan mo ang iyong kamay, binibigyan mo ng kasiyahan mo ang nasa bawat bagay na may buhay. Ang Panginoon ay matuwid
sa lahat ng pamamaraan niya at mabait sa lahat niyang mga gawa. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng nasa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang ibinibigay ang nasa ng lahat ng natatakot sa Kanya. Pero niyong mga minamahal, kasama dito ang pagnanasa natin na kung ano man yung ating ninanais at idalangin ay ibinibigay niya. Sabi po dito sa ating binasa. Kanyang ibinibigay ang nasa ng lahat ng natatakot sa Kanya. Kanya rin dinidinig ang kanilang daing at inililigtas sila. Iniingatan ng Panginoon ang lahat ng umiibig sa Kanya. Ngunit ang lahat ng masama ay lilipulin niya. At inyong pansinin ang talatang 21, ang aking bibig ay magsasalita ng papuri sa Panginoon at pupurihin niya lahat ng laman ang kanyang banal na pangalan magpakailan paman. Kaya pinagkakaloob sa atin ang bagay na ito upang batid natin na tayo'y pinapatnubayan ng Diyos sa ating pamumuhay. Yan ang dahilan kung bakit ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Na siya ang pumapatnubay, siya ang gumagabay, siya ang nagtuturo, siya ang nag-iingat, siya ang sumusubaybay sa atin hanggang sa walang hanggan at hindi tayo pababayaan ng Panginoon maging sa ating kamatayan. Kung tayo ay makakatapos ng ating takbuhin dito at hindi pa dumadating ang Panginoon, ay susubaybayan niya tayo hanggang sa tayo ay dalhin doon sa kanyang kaharian. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi kumukupas. Pagsinta ng Diyos sa atin ay tunay na matindi, masulhi, at lagi niyang ninanais na tayo ay maging kanyang kapiling. Kaya mga mananampalataya, binigyan lang ng panahon hanggang sa sila'y mabuhay. Sapagkat minimithi na ng Panginoon, gusto ko na ikaw, halika na dito sa aking kaharian. Pero sa mga hindi mananampalataya, kawalan para sa kanila. Talagang kamatayan. Pero sa mga mananampalataya, hindi. Buhay na walang hanggan. At yan ang dahilan kung bakit ipinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu upang sumubaybay sa atin, turuan tayo sa ating pamumuhay. At ito yung binanggit ng Panginoon sa Kapitulo 15 ng Juan, talatang 26. Ang sabi dito, subalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At kayo rin ay magpapatotoo sapagkat kayo'y nakasama ko buhat pa ng simula. Kailan nagsimula na tayo ay kasama ng Panginoong Kristo? Nung tayo ay pinili ng Panginoon. Nung tayo ay ibinukod bago pa itatag ang sanlibutan. Kasama na tayo ng Panginoon. Naghirap ang Panginoon sa atin. Taglay ng Panginoon ang bawat pangalan natin. Kaya simula noon, isipin natin kailan tayo minahal ng Panginoon. Kailan tayo pinagmalasikan ng Panginoon bago pa itatag ang sanlibutan.
tayo'y nasa puso na ng Diyos, nasa Kanyang kaisipan. Yung pangalan natin na tinanggap mula sa Diyos, nasa Kanyang puso. May mga pangalan tayo. Sa ngayon, di pa natin alam. Pero dadating ang panahon, sa pagdating ng Panginoon, tatawagin tayo sa ating pangalan. At ipapahayag niya ang Kanyang kaluwalhatian sa bawat isa sa atin. Kaya't ang Diyos, ang siyang lubusang kagalakan natin. God is the fullness of joy. Kaya tayo, mga minamahal, kinakailangan nag-e-enjoy sa Panginoon. Sapagkat napakabuti niya. Siya'y dakila. Labis na minamahal niya tayo. Hindi nawawaglit tayo sa kanyang puso, sa kanyang kaisipan. Ganyan ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya nga tayo ay kinakailangan matapat sa Kanya. Ito ang kagalakan. Ito ang katuwaan na siyang binabanggit dito. Kung tatanungin natin ay ano ang pinakabuod o pinakamataas na wakas ng tao? Ay luwalatin ang Diyos at lubos na matamasa siya sa kagalakan ng walang hanggan. Kaya ang attitude natin, ang buhay natin, tayo ay nagagalak sa Panginoon. Samantalahin natin, napalad kasi tayo. Sapagkat hindi niya tayo ay mag-enjoy, magalak tayo ng lubos. Sa Heidelberg Catechism, balikan ko yung Heidelberg Catechism, sapagkat itong bagay na ito ang siyang nagpapahayag sa atin ng tanong bilang isa ng Heidelberg Catechism ay ano ang tanging kaaliwan sa buhay at sa kamatayan? Sa buhay at maging sa kamatayan. Ibig sabihin, kung ikaw ay buhay, ano ang iyong kaaliwan? At kung ikaw ay mamamatay, ano ang iyong kaaliwan? Siguro dadating tayo doon yung sa kamatayan. Ano ang ating kaaliwan? So ang sagot dito ay napag-aralan na natin ito. Ang tanging kaaliwan sa kamatayan at kaluluwa ay hindi ko pag-aari ang aking sarili. Sabihin, ito, ang Diyos ang siyang may lalang. Nilalang tayo mula sa alabok at kahit na tayo'y nilalang mula sa alabok na walang kapangyarihan, walang kakayahan, wala, ay pag-aari tayo ng Diyos. Siya ang may gawa sa atin. Kaya sabi dito, ang tanging kaaliwan sa kamatayan at kaluluwa ay hindi ko pag-aari ang aking sarili. Ngunit ang katawan at kaluluwa sa buhay at sa kamatayan ay sa matapat kong tagapagligtas na si Jesucristo. Kanyang binayaran ang aking mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang banal at mahalagang dugo. At pinalaya ako mula sa paniniil ng dyablo. Kanyang binabantayan ako sa lahat ng panahon. Yan ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Binabantayan niya tayo. Sana maukit sa ating mga puso't kaisipan ng Panginoon na laging nagbabantay at nag-iingat
sa atin. Kanyang binabantayan ako sa lahat ng panahon, tulad sa aking buhok na hindi nalalagas ng walang pahintulot ng Amang nasa langit. Kung minsan, nag-aalala tayo sa ating buhok. Kung minsan, maraming nalalagas. Alam natin na pag nalagas yan, alam ng Ama na nasa langit. Katunayan na lahat ng mga bagay ay gumagawang magkasamang tungo sa aking kaligtasan, sapagkat ako ay kabilang kay Kristo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na tinitiyak sa akin ang buhay na walang hanggan at lubusang gumagawa sa aking puso at handa mula ngayon buhay para sa Kanya lamang. Kaya yung sinasabi ng Panginoon sa John chapter 17 verse 20 ay nagpapahayag na sabi dito, kay may hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamagitan ng kanilang mga salita. Dito ay tinutukoy na ang idinadalangin ng Panginoon ay yung mga hinirang niya, yung mga nasa kamay niya. Siguro isipin natin, ano yung mga nasa pag-aari ng Panginoon? Sinabi ng ating Panginoong Kristo, ang lahat ng mga ibinigay sa Kanya ng Panginoon Diyos, ng Ama, ay Kanya na iniingatan at sinusubaybayan at walang mapapahamak sa kanila. At yun ay makapangyarihang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. At sabi sa talatang 21, upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo, sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. So ito yung lagi nating napag-aaralan na yung mga ibinigay ng Ama sa Kanya ay yung mga pinili ng Ama at may mga kanya-kanyang pangalan at ang mga pangalan yun ay nakatala sa aklat ng buhay at yun ang pinapatnubayan ng ating Panginoong Jesucristo. Tunay na tayo ay nagpapasalamat sapagkat ang ating mga pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay bago pa itatag ang sanlibutan. Binigay na tayo sa Panginoong Kristo. Pagkat tayo ay binili hindi ng salapi o ginto o pilak o anumang kayamanan sa sanlibutan, kundi sa pamagitan ng Kanyang dugo na nabuhos doon sa krus sa Kalbaryo. Kaya sabi sa talatang 22, at ang kalwalatian ibinigay mo sa akin ay ibinibigay ko sa kanila. So ang Panginoong Kristo ay tumanggap ng kalwalhatian mula sa Ama. At ibinibigay niya sa atin ang kalwalatian yun upang sila'y maging isa. Ibig sabihin, ang Ama at ang Panginoong Kristo at tayo ay magkaisa, magkakasama. Sapagkat kanina, nabasa natin ang dahilan kung bakit siya ay gumawa ng isang kaharian ay upang ito ang maging tahanan ng mga mananampalataya pagdating ng panahon. Tulad na sinasabi sa talatang 13, ang kaharian mo, Psalms 145,
Verse 13, ang kaharian mo'y walang hanggang kaharian at nananatili sa lahat ng mga salinlahi ang iyong kapangyarihan. At inaalalayan ng Panginoon ang lahat ng nalulugmok at itinatayo ang lahat ng nakayukod. Kaya dito ay nais ng Panginoon, nagkakaisa. Kaya mayroong iisa lamang pananampalataya. Pag-aralan na natin yon. Isa lang ang pananampalataya, hindi iba-iba. Hindi pwede sabihin na iba yung pananampalataya ni Pedro, iba yung pananampalataya ni Pablo, iba yung pananampalataya ni David, o ni Isaiah, o ni Abraham. Hindi. Iisa lang. Pagkakaisa. Ito ang sinasabi ni Pablo sa iglesia, na meron lamang iisang pananampalataya. Ang mga taga-Corinto, ang mga taga-Epeso, ang mga taga-Thessalonica, ang mga taga-Antioch. Yung kanilang pananampalataya ay iisa, nagbubuklod sa isang pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isa na sumasampalataya. Kaya sabi sa talatang 23, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin. Siguro isipin natin, paano ang Panginoong Jesucristo ay nasa atin? Sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Isinugo ng Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang Espiritu. At ang Espiritu ni Kristo ay nananahan sa buhay ng mga mananampalataya sa ating puso. Sapagkat sabi sa Roma, Kapitulo 8, ang sinumang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Kaya ang palatandaan na tayo ay mga mananampalataya ay nasa atin ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako na siyang magtuturo sa atin, gagabay sa atin, at patuloy na tayo'y uunlad sa kanyang biyaya. Kaya nasabi niya sa talatang 23, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minamahal kung paano ako'y iyong minahal. So naroroon ang pagkakaisa, sapagkat binago ang ating larawan at wangis. Dati, masama tayo. Yun yung napag-aralan natin kaninang umaga. Na dati, ay ang wangis natin ay masama. Kaya nga't napupuot ang Diyos sa atin. Pero binago tayo. At ang wangis natin ngayon ay wangis na katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Kabanalan, katwiran, at lubusang kaalaman sa ating Panginoong Hesukristo. At dito ay tunay na tinutukoy ng banal na kasulatan na ang mga mananampalataya ay tatawagin. Sila'y isa-isang tatawagin ng Panginoon at magkakasama-sama at ililagay ng Diyos sa kanyang kaharian. Tulad na sinabi sa mga awit, Kapitulo 115, Psalms 145, verse 11, sasabihin nila ang kalwalatian ng iyong kaharian at ibabalita ang iyong kapangyarihan upang ipabatid sa mga anak ng tao ang iyong mga gawang makapangyarihan at ang maluwalhating kaningningan ng iyong kaharian. At sabi sa talatang 13, ang kaharian mo'y walang hanggang kaharian, walang katapusan. Magpakailanman ang kaharian niya at mananatili sa lahat ng mga lahi ng iyong kapangyarihan. Tayo ang lahi
ng Diyos. Pag-aari ng Panginoon, bayan ng Diyos, tayo ang Israel. Kung kaya nga, mamanahin natin ang isang lugar. Sapagkat ginawa tayong tagapagmana at ang lugar na yun ay mananatili magpakilanman. Doon tayo magtitipon-tipon sa pangalan ng Panginoon. Doon tayo maninirahan sa kanyang karya na nakalaan sa bawat isa sa atin. Kaya bilang mga mananampalataya, ano ang pinakabuod? Ano ang pinakamataas na gawa o wakas sa buhay ng isang tao? Ang luwalhati ng Panginoon at magalak sa Kanya lagi. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Patuloy mong pagpalain ito sa aming mga puso, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.